Hi guys, quick update lang tayo dito, especially dun sa mga nagtatanong how I contested some trades dito, ano yung basis ko, other criteria. Share ko din itong upcoming or itong nag-start na pala, no? So, December 9, nag-start na itong Elite Traders Challenge. Meron ditong prize pool na 85,000 USDT. Pwede kayong sumali. And meron din ditong Ride the Bull. I think, na-share ko na ito hanggang end of December ito guys, no? So, ang video natin today is just an ideas lang sa mga nagtatanong. Ano nga ba yung strategy ko dito na ginagawa kahit nagkaroon ng pagbagsak ng presyo and other ideas dito guys na i-share ko sa video natin, no? Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So itong setup na to, na-share ko na rin sa ating Telegram group. Ayan, pwede kayo ditong mag-join. And yung official link, yung mga links dito, lalay ko na lang sa description ng video na ito para mapuntahan nyo. So for this one guys, meron tayong trades dito. 15 minutes time frame kay USDT. Ayan. So nagkaroon na siya dito ng support dito sa area na ito. Ayan. So ano nga ba yung pinaka-basis ko dito guys? Una-una guys is that it's very challenging to trade yung bull market guys, no? Kasi ang isa lang sa mga gagawin mo dyan is just to wait, no? If ever man na nakapag-DCA ka na way back then, no? Pero sa futures guys, maganda rin kasi any market condition you can use yung futures, pero sobrang risky guys, no? Meron akong video niyan gamit yung cellphone, maybe end part ng video na ito, share ko na lang din sa inyo. Sa futures kasi you can just trade, no? But it's too risky to trade, no? Kung wala kang experience, risk management, as well as this psychology is that napaka-challenging, no? So, for now, we have some open trades dito. Ang isa sa mga tinitingnan ko dito guys sa gantong trade is that yung potential retest. We're doing a shorting play. Ibig sabihin, kailangan bumagsak ng presyo para magka-profits ka. So, dito, like for example, WUSDT, nagkaroon siya ng pagbagsak ng presyo. A potential impulse dito. Ang ginagamit ka dito guys is that yung Fibonacci retracement, no? Ito, Fib retracement. And then, I'll measure lang itong start ng pagbagsak niya hanggang sa nagkaroon siya ng support. Tapos kukunin ko yung 0.618 ito. 0.618, yan yung magiging resistance, no? So as we can see, tinamaan niya and nagkaroon siya dito ng retest, no? Pagkatapos ng retest, we can see VWAP dito na crossing down and yung price is potential magkaroon ng pagbagsak ng presyo, pero we'll see. Anything can happen pa rin guys, no? That's why we have SL. If ever man na mag-again sa bias natin yung price action is that we have risk management, no? So if nakuha ko na ito, wait for the confirmation ng VWAP. Ayan. Magnet zone din itong area na ito dahil naging support niya iyan. Ito. So if ever nabalikan ng price action, meron tayong tinatawag na role reversal, no? Previous support magiging resistance na. So it was happened. And I'm waiting for a potential retracement sa downside. This is for WUSDT. And next thing guys na tinitingnan natin dito is that yung saan nga ba yung magiging support niya, no? So gamit lang ulit ako dito ng Fib retracement. Ayan. Measure ko lang dito yung support niya, which is kung saan nagkaroon ng bounce papunta doon sa tinamaan ng 0.618 na potential resistance, no? And then hanapin ko dito, kunin ko dito 0.618. This TP can be adjusted here or dito guys, no? Within this zone. So 0.5, 0.618, yan yung tinatawag natin na golden ratio na area guys, no? So potentially dyan magkakaroon ng pagbagsak ng presyo tapos magbabounce ulit yung price sa area na yan, no? So yan yung mga criteria natin. Other factors pa dito, other criteria, I think experience, napaka-importante. You should have this experience para mas maintindihan mo yung price action and magkaroon ng understanding dito. So ito, pwede ko naman ito guys na i-adjust na yung SL to protective stops, no? So if ever man na i-adjust natin to tapos bumalik yung presyo dito sa taas, it's either na break even tayo or meron tayong profits na 5.6 ito, no? So yan yung
isa sa mga ginagawa ng iba just to mitigate yung risk as part of risk management, no? So, if ever man na magkaroon ng pagbagsak ng presyo or tumaas man siya, bumalik siya dito, tapos tumaas pa ng konti, is that you'll get stop out na dito with profits, no? So, ganun lang siya guys, and I'll share na rin itong Elite Traders Challenge. Pwede nyo itong puntahan. You can just join dito. Yung official link, lalagay ko na lang sa description ng video na ito, as well as yung ating group sa Telegram. Ayan, meron tayo dito mga webinar na ginagawa. Just this one guys is free, no? If meron man kayo dito makikita na mga ginagaya yung ating Telegram name or group, please report na lang guys, no? Kasi we're doing this for free para sa community, sa mga nagtatanong. And yeah, you can just join dito guys. Yung official link sa description ng video na ito or sa pinned comment, lalagay ko na lang. And yeah, we'll see guys, no, kung paano magmamaterialize yung price action dito. And abang-abang sa mga uploads natin dito sa ating YouTube channel. That's it for today guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.